Magandang araw sa atin mga grasa, no? Merong subscriber natin na nagtatanong na bakit daw lagi napuputol ang gear, tornilyo ng gear ng kanyang makina. Nakatatlong beses na raw silang baba. Mga grasa, ating hanapin, no, kung anong nagiging problema nito, ano. Puntahan natin itong mga grasa sa Baras. Taga Baras po ito si ate. Sige po mga grasa. Ganda ng sira ng motor mo. Sumabog yung gulong. Ako? Pina-interior ko na. So ayan mga grasa, no? Medyo malapit na kami doon sa gagawin naming sasakyan, ano? So ayan, kasama ko nga pala ang aking misis at si Michael Sales. Yan, no? Shoutout sa'yo, Ohar, ha? Ohar, hey, shoutout sa'yo. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo, kaibigan. Shoutout sa'yo. Shoutout tayo sa mga boss natin, Boss Orok, Mechanics TV, kay Kuya Mike. Tsaka doon sa mga subscriber natin, ano, maraming salamat sa panonood sa ating video, ano. So, ayan, may share namin ngayon mga grasa. Buksan namin para ma-imbestigahan natin kung anong nagiging dahilan. Bakit laging napuputol yung tornilyo niya. So ayan mga grasa, no? Sinisimula na ni Michael Sales buksan ang makina, no? Para malaman natin kung anong nangyari sa makinang ito. Bakit laging napuputol ang tornilyo. So first step namin dyan mga grasa is ibaba natin yung head, no? Para makita natin yung mga gear kung paano ang galawan nila sa ilalim. So yun ang mga grasa, no? Sunod nating binaba yung transmission. Tapos ang bell housing ay ating bubunutin para ma-reveal, mabuksan kung ano nangyari sa mga gear na nasa loob nito. So ang gagawin namin nito, hindi na tayo magbubunot ng makina. Ito na lang, ito ang bell housing na lang bubunutin natin. Kasi mas matrabaho yung pag binunot yung makina. 22 na. Wala, sakit ba? Hindi ba ito? Hindi kaya. Okay, may tumatawag, Gel. Ano, mamaya na, nasa ilalim ka? Wala. So, ayan, sila kuya. Kuya, shoutout kuya. Good morning sa'yo, kuya. Hello. Morning. Pati tunuyin natin to. Eric pala eh. Raymond doon sa ano? So, ayan baklas na natin. Wala pa. Yung idler gear niya, ayan o. Yun. Yan ang inaano ko. Yan, tanggal. Putol yung tornilyo ulit, yung sabi ni kuya. Oo, yan. So, bakit ba napuputol to? Tingnan natin, ha. Sa owner, pagkaano? Titingnan na rin dito. Yan. Uugak doon. Okay. Tama, matabig na rin dito yung ano. Putol lang naman. Yung... Masubos sa Natali na ba yan dito? Hindi nga nagkalangis. Maipabig na rin yung tawag. Minkot. Power steering na rin. Yun ang tanong ko, kuya. Ayaw. Sumbulo yata. Bomba lang? Bomba lang. Kinain na pati. Hindi. May langis yan dapat eh. Yun ang tanong ko. Asan yung tornilyo niyan? Asan yung stock nitong tornilyo ko? Hindi nga nadadaluyan ng langis. Hindi nadadaluyan ng langis. Yung tornilyo yung paano yun eh, naputar. Ba't na magbunutin yun? Welding yan. Nasa loob. Welding. Pero kung mahigpit to, hindi basta-basta ito. Siguro ano Hindi yan. ba kaya ng ano yan? Nadadaluyan ng langis ano? Para pamakpo, paikot. Parado. Subukan muna natin. Subukan muna natin. Ano? Yung umikot yun. Yung una to kuya, sumama to. Sumama rin yan. Yung una, Ganyan pa rin nangyari. hindi. Yung una, umikot siya, pero ito, urot, umiikot naman siya. Lumuwag yung pinakambusing niya. Lumuwag. Kaya nagkaganyan naman yan. Tama yung sinabi niya, hindi dinaluyan ng langis. Hindi na nadalo yan ng langis. Oo. Kaya naman pala dyan, ba't bababa pa makina ano? Hindi yung pagbunot ng ano. So ayun mga grasa, ito napansin natin, oh.
itong butas na to, nagbara siya ng bagya. So hindi nakaka-supply ng langis dito sa mga gear niya. Kaya yung isang gear umikot, kumapit yung yun oh, pampalakas. Malakas na. Asan yung bushing? So ayan ang nangyari oh. Natuyo ng langis kaya kumapit, kaya isang dahilan kaya nabali yung ating tornilyo. Yan, so nagbaradong yung sprayer ng ng langis niya na nagbabasa rito sa mga gear. So far yun pa lang nakita natin mga grasa bukod dun wala na. Yung sa head medyo okay pa, ite-testing lang natin mamaya yung lapat ng head sa block niya. So ayun mga grasa, nakita na po natin ang dahilan ang sanhi ng pagkasira na pagkaputol ng tornilyo dahil sa hindi na nagsusupply ng langis itong parts na to na siyang nagbabasa doon sa ating mga gear. So ayun mga grasa nabaklas na rin po natin yung head. So walang problema sa head mga grasa, malinis, maayos na maayos siya. At sinama ko nga rin pala ang aking misis para ganahan tayo maghanap buhay sa araw-araw mga grasa. So ayan mga grasa sinama ko rin ang aming bagong laruan. Yan, si Kenshi. Shout out sa'yo, Kenshi. Yan. So, habang naghihintay kami ng pyesa, mga grasa, yan. Nagpapahinga lang muna kami, chill-chill lang muna, mga grasa. So, yung mga grasa, sunod nating i-check yung ating cylinder head, yung gear ng cylinder head, So, okay naman siya, mga grasa. Malaking-malaki pa yung clearance niya. So, kaya hindi siya dahilan na para mabali yung ating tornilyo, So, wala po sa gear ng cylinder head, Ayan. Laki pa ng clearance siya mga grasa, kaya okay pa yan mga grasa, goods na goods pa yan. Siguro kahit may isang reface pa, kaya pa yan mga grasa. So ayan mga grasa, habang chinecheck namin tong clearance ng cylinder head, yan, okay naman siya. So walang problema dyan. So ayan mga grasa, shortcut na, tinapos na natin trabaho para madali na. Biyahing-biyahin na kasi mga driver mga grasa. So ayan mga grasa, naandar na siya. So ito nga pala si Ate Elsie mga grasa. Shout out sa iyo Ate Elsie, mabuhay ka. Tingnan na natin yung sakyan nyo, tumahimik na siya. Yan, kuya. So sana tumagal, mga 8 years pa.